Okay, so sa video na to, try natin i-review tong nahiram nating magandang Honda BFR 400K, which is a V4 engine, 4 cylinders. Hindi siya inline 4, V4 siya. So naka cam gear ang kanyang hindi siya naka chain, naka cam gear. Ayan, let's see. Medyo pinalitan ng ano yan. Okay, tara na. $400cc expressway legal, naka LED na ang headlights. Yung stock na muffler niya kasama pa rin, pati yung kanyang stock na gauge cluster. Pinalitan siya ng digital na LCD kasi yung stock niya is medyo intermittent yung RPM gauge o yung tachometer. Sarap. Napakatulin pa rin. Ganda ng hatak. Doon sa mga di nakakaalam, no, isa to sa mga pinaka sought after na V4 400cc ng Honda. Ito lumabas to 1980, late 1980s hanggang 2000 meron eh. Yung BFR 400R yung version na maraming napanalo ng karera sa Japan or I don't know kung sa ibang bansa rin. Naka pro arm yun, ibig sabihin single side swing arm sa hulihan. Maganda yung fairings, maganda yung tsura, super sport yung niya, stance niya, papasubsob. Ito yung naked version, talagang round headlight, wala masyadong fairing. Mamaya makita niyo yung kabuuan. Okay, sa aesthetics, wala siyang fuel gauge, wala rin siyang battery meter o voltmeter, pero meron siyang center stand, electric starter, lahat ng ilaw niya gumagana. Ano pa, ang maganda rito, dual Nissin caliper sa unahan, dual piston. Tapos pareha silang naka disc brake, unahan tsaka likuran. Yung naririnig yung huni, yung nagaham, yung cam gear daw eh. Ganda. Hanggang music sa aking ears. This is for sale guys. Pero interesado, kontakan nyo lang ako, pwede nating pag-usapan. Meron tong kasama ng dalawang RFID
both north tsaka south. May load pa. Pagdating sa rektahan, hindi ka mapapaya rito kasi kayang may pagsabayin sa mga modern na 400cc nito. O kahit yung mga single cylinder na gaya ng Dominar, NK400. Yung NK400 dalawa cylinders nun, pero hindi yun mananalo rito. Bakit kanyo? Kasi 59 horsepower to. Tapos konting ano na lang, ang taas ng red line nito nasa 12,500 RPM. Tapos yung torque nya lakas din. Lalagay ko na lang sa details yung complete na specs kasi hindi ko kabisado. Pero having said these specs, nakikipagsabayan siya talaga sa mga modern 400cc's. Sa pa Honda, yung engine nito never nabuksan. Ano lang, tamang change oil lang, tsaka palit ng oil filter. Medyo bahari ito ah. So itong tangke nito, ang laki. Kasi yata 15 litro rito. Gumagana pa rin yung petcock nya para sa fuel. Yung off, yung on, tsaka reserve. So ang isa sa mga technique guys, kung wala kayong fuel gauge, hindi malaman kasi wala ritong ano eh. Kahit yung sa original nito, walang fuel gauge. So paano malalaman kung wala ka ng gas or kailangan mo na magpagas? So ang technique na gagawin ko or ginagawa ko is nilalagay ko lang siya sa on. Okay? Kapag dumating na yung point na ayaw na niya mag-start, saka ako bubuksan yung reserve. Ibig sabihin ng reserve, siguro 10 kilometers na lang mag-empty fuel ka na. So that's the time you have to refuel. Braking power niya napakahusay. Dalawa ba naman disc brake sa unahan eh. Talagang capable. Meron dito quick shifter eh, kasi hindi ko na kailangan mag clutch. Ewan ko kung quick shifter tawag doon. Hindi ko na kailangan mag clutch. Pwede na ako mag-angat ng gear, magbaba ng gear. Ayan. Ewan ko kung gano'n naman yata talaga lahat. Pero okay siya. Halimbawa, gusto mong umarangkada na mabilis, hindi mo na kailangan mag-clutch. Tapos single monoshock sa rear. Sarap, hindi siya matagtag. Ito okay naman.
Yung seat niya pinapalitan na ng ano, liha texture para mas makapit. Tapos dagdagan yung foam para mas komportable. Siyempre luma na kasi yung upuan, reupholstered, okay na. Sa mga singit-singit okay naman. Tsaka magaan tong bike na to, mas magaan pa to sa NMAX eh, feeling ko ah. Ito advantage ng motor na to, 400cc tapos magaang, napaka nimble, pwede mong isingit-singit. Hindi na ito yung original na handlebar na ito eh, tinaas ko lang kasi yung original nya, well yung na ano, yung nakalagay dito na handlebar masyadong mababa, talaga nakasubsob ka, eh di ko style yun eh, kaya pinalitan ko ng ano, medyo high rise na handlebar. Singitan lang usapan, hindi magpapatalo to, arangkadang ganyan. May ilalaban siya. Ganda yung clutch niya, in-adjust ko lang yung clutch para, ewan ko, gusto ko yung medyo may laban eh. By the way, wala tong storage, kaya yung kapote ko ito ko lang nilagay. Tayo ngayon sa Dampalet, Malabon. Meron lang tayong dadalawin, aking mother.
Yun nga lang, yung shock niya may tagas. Ayun. Ayun ang downside nito. Kailangan nang iparepack. Kaya kapag nalubak ka sa unahan, medyo may tukod eh. Pero okay lang. Kaya pang pagtiisan.